Grabe na talaga ang kapal ng mukha ng Malacanang. Si VP Sara Duterte ay nagsabi lang ng totoo na mabagal ang laban kontra korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. Pero ang sagot ng palasyo ay puro paninisi at paninira. Imbes na tanggapin ang katotohanan at kumilos ng mabilis, naghanap pa sila ng butas laban sa pamilya Duterte. Ginamit pa nila ang issue ng Pharmaly para ipakitang daw ay mas mabagal noon. Pero ang hindi nila sinasabi, sino ba ang nasa likod ng mga anomalya ngayon? Hindi ba't ang mga pangalan ng malalapit kay Speaker Martin Romualdez at Kong Zaldico ang lumulutang sa flood control scam? Ang mga Duterte, kahit anong paninira, hindi napatunayan na kumurakot ng pera ng bayan, samantalang ngayon, mismong mga kontraktor at dokumento ang nagsasabi kung sino ang kumukuha ng porsyento. At ngayon, pati si VP Sara ay pilit nilang dinadawit sa DepEd. Ghost students? Ghost food packs? Pero hindi ba't ang pondo ng DepEd ay kontrolado pa rin ng Kongreso? Hindi ba't mismong si VP Sara ang nagsiwalat na sina Romualdez at Ko ang may hawak ng budget at nagtatanggal ng pondo ng classrooms? Kaya malinaw na diversionary tactic lang ang lahat ng ito para takpan ang baho ng kasalukuyang administrasyon. Pinapalabas din ng Malacanang na si VP Sara ay walang ginagawa at puro biyahe lang. Pero sa totoo lang, bawat biyahe niya ay para makipag-usap sa ating mga OFW, para dalhin ang boses ng mga Pilipino abroad. Ang tanong, ano naman ang nagagawa ng kasalukuyang Pangulo at ng kaniyang anak na si Sandro para sa mga Pilipino? Maliban sa pag-akyat ng utang, pagbagsak ng piso, at pagpapayaman ng iilang kaalyado, ano na ba? At tungkol kay Zaldico, malinaw ang sinabi ni VP Sara, bakit pinapayagan na makaalis ng bansa ang mga sangkot sa korupsyon? Kung totoong seryoso si Marcos Jr. sa laban kontra katiwalian, bakit hindi niya agad pinabalik si Ko para managot? Dito pa lang, alam na ng taumbayan na wala silang balak ayusin ang problema. Damage control lang, hindi tunay na aksyon. Habang lumalalim ang investigasyon sa flood control projects, mas lalong lumalabas na tama si VP Sara. Mabagal ang aksyon, sobra ang drama, at puro palusot. Kaya't kahit anong paninira nila kay Duterte at sa kaniyang pamilya, hindi mabubura ang katotohanang ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasadsad sa kredibilidad ng Pilipinas. Kung may tunay na malasakit sa bayan, dapat harapin ni Marcos Jr. at ng kaniyang mga alipores ang issue ng korupsyon nang walang tinatago. Pero dahil hindi nila kaya, sila ngayon ang desperadong sumisira kay VP Sara. Ang problema, hindi nabingi ang taumbayan. Nakikita ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang puro palabas. Kapal ng mukha ng Malacanang.